Sa mga mainit na balita ngayong tanghali, Pangulong Duterte inihayag na may mga kaanak siyang kasama ng Maute Group sa Marawi City. Pangulo nangako na ibabangon at paunlarin ang Marawi City. Ilang Maranao na lumipat sa Iligan City nakakaranas umano ng diskriminasyon. Apat na lalaki isinailalim sa interogasyon ng Bulacan Police kaugnay ng pagmassacre sa isang mag-anak sa San Jose del Monte, Bulacan. Pagpapalit ng mga lumang perang papel sa bangko hanggang sa June 30 na lamang ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Pambansang kamao Manny Pacquiao. Kailangan umanong impresibo ang performance kontra kay Jeff Horn kung gustong makasagupang muli si Floyd Mayweather Jr. At libo-libong canned goods nilikom ng mga bilanggo sa New Bilibid prisons para sa mga biktima ng gera sa Marawi City. UNTV, naatasan ng Bureau of Corrections na magdala ng donasyon para sa apektado ng gera. Magandang tanghali, pinangunahan kagabi ni Pangulong Rodrigo Duterte ang pagtitipon sa Malacanang na diniluhan rin ng mga Muslim leaders. Ito ang unang public appearance ng Pangulo makalipas ang 6 na araw kung saan ipinangako niya na muling paunlarin ang Marawi City. May report si Asher Cadapan Jr. Sa kauna-unahang pagkakataon, pagkatapos ng 6 na sunod-sunod na araw na hindi pagpapakita sa publiko, muling humarap sa isang pagtitipon si Pangulong Rodrigo Duterte. Ito ay sa gitna ng mga espekulasyon na may matinding karamdaman ng punong ehekutibo. Pinangunahan ito ang isang pagtitipon kagabi sa Malacanang para sa pagtatapos ng Ramadan o Eid al-Fitr. Dinuluhan ito ng ilang Muslim leader. Sa kanyang talumpati, inihayag ng Pangulo ang dahilan kung bakit ito nagdeklara ng batas militar sa Mindanao na isang predominant Muslim region. Noong pagsabi ko mag-martial law ako, nandoon ako sa Moscow, alam ko na lahat. Alam ko na how long it would take for us. At alam ko ang deployment ng mga snipers, pati kung saan nila tinago yung mga armas nila. I already had the complete picture and I knew that would be a long fight. Ibinunyag din ng Pangulo na mayroon siyang mga kaanak na kasama sa bakbakan sa Marawi. I am also bleeding like you. Kaya I do not even want to talk about it baski kami dyan sa cabinet. Kasi nasasaktan ako. Kasi yung ibang may mga pinsan ako nandoon sa Maute, abakala ninyo. Muli namang ipinangako ni Pangulong Duterte na pagtutuunan ng pansin ang rehabilitasyon sa Marawi at patuloy na kumakalap ng pondo para rito. Hindi lamang umano ibabalik sa dati nitong kalagayan ang war-torn city, kundi paunlarin pa. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue, Manila City. Hindi naman tinanggap na Malacanang ang alok ng Maute Group na palalayain ang bihag nilang pari kapalit ng pagpapalaya sa mga magulang ng Maute Brothers na nanguna sa pagsalakay sa Marawi City. May report si Rosalie Cos. Muling tiniyak ng Malacanang na hindi nakikipagnegosasyon ang pamahalaan sa mga terorista. Ito ay sa gitna ng mga ulat na nag-alok ang Maute Terrorist Group na pakakawalan ang bihag nitong pari kung pakakawalan din ang mga naarestong Maute parent. Kinumpirma rin ng Malacanang na hindi sinang-ayunan o pinahintulutan ng gobyerno ang umano'y ginawang pakikipag-usap ng ilang Muslim leaders sa mga miyembro ng Maute noong linggo. Government's policy not to negotiate with terrorists remains. Hence, the local religious leader led talks with the terrorists last Sunday is one that was not sanctioned by government, the military and our political leaders. Ayon kay Presidential Spokesperson Ernesto Abella, napakalawak na pinsala at mabigat na krimen ang ginawa ng mga terorista sa Marawi City at iba pang bahagi ng Mindanao. Kaya desidido ang pamahalaang papanagutin ng mga ito sa kanilang ginawang mga karahasan. And they must all be held accountable for all their actions. Samantala, bagaman wala pang matibay na batayan na nakalabas na nga ng Marawi City si Isnilon Hapilon, ang itinuturing na emir o leader ng Daesh o ISIS sa Pilipinas, sinabi ng Malacanang na kung totoo ang balita, nagpapakita lang ito anya ng pagiging duwag ni Hapilon.
malapit na rin umanong matibag ang Maute Terrorist Group. It may also be indicative of the infighting that may now be going on within the group. It may be a matter of time before they disintegrate or self-destruct. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue, Malacanang. Samantala, ipinahayag ng Armed Forces of the Philippines o AFP na hindi ito papayag sa hamon ng Maute Group na palitan ng mga bihag. Sinabi ni AFP Public Affairs Chief Edgar Arevalo na walang kaso ang paring bihag nila samantalang ang mga magulang ng Maute Brothers ay rebelyon ang kaso. Narito ang report ni Lea Ilagan. Hindi kailanman nakikipagnegosasyon sa mga terorista ang pamahalaan. Ito ang sinabi ni AFP Public Affairs Office Chief Colonel Edgar Arevalo sa hamong palitbihag ng Maute Group. Ayon kay Arevalo, walang kaso ang pari na si Chito Suganob na hawak ng mga terorista kumpara sa hinihinging kapalit na sina Kayamora at Ominta na magulang ng Maute Brothers. The prisoner swap cannot be had because they are not on equal footing. The good priest, Father Chito, is not a prisoner in the right sense, while the Maute parents are all, together with their cohorts and companions, have all been charged with a very serious crime of rebellion. Inamin din ni Arevalo na napipressure silang tapusin agad ang gera sa Marawi. Subalit nilinaw nitong walang pumupwersa sa kanila na gawin ito bago ang State of the Nation address ng Pangulo. Ang pressure na nararamdaman natin ay yung kagustuhan natin na mapanumbalik na sa normal ang buhay sa lugar na ito. At ang ating mga kababayan, nakikita naman po natin ang kanilang pighati at kalungkutan. Hindi aniya nila maaaring isakripisyo ang buhay ng mga sibilyang hawak ng Maute para lamang matapos ang gera sa lalong madaling panahon. Samantala, muli naman nagpasalamat si Arevalo sa patuloy na sumusuporta sa tropa ng pamahalaan. Sa katunayan, aniya ay nasa mahigit sa 2 milyong piso na ang tulong mula sa mga di nagpapakilalang depositor. Lea Ilagan, UNTV News and Rescue, Camp Aguinaldo. Sa iba pang mabalita, bineberipika na ng Philippine National Police o PNP na may-ari si Abu Sayyaf leader Isnilon Hapilon ng isang gun store sa Marawi City. May report si Grace Casin. Isang impormasyon ang natanggap ng Philippine National Police na posibleng mayroong gun store sa Marawi City na pagmamayari ng Abu Sayyaf leader na si Isnilon Hapilon. Ibinabana nila sa kanilang mga unit sa Marawi at Iligan ang impormasyon upang i-verify ito. Another information came in that he is using another person. So that information was just provided to our troops on the ground. Meantime, wala pa silang feedback sa amin. Otherwise, they should have asked us as to the legitimacy of that person. Patuloy ding biniberipika ng PNP kung saan nagmula ang mga baril naman na na-recover sa mga teroristang Maute. Para doon sa ownership ng baril, kung kailan ito nag-expire, kailan nila binili, kanino nila binili, o kanino nila nakuha. Ilan umano sa mga ito ay rehistrado kaya maaaring maharap sa kaso ang sinumang mapatutunayang may-ari nito. Under the new law, dapat kung pangangalaga mo yun, you will be accountable and answerable to the government. Why these firearms are being recovered sa mga threat groups. Grace Casin, UNTV News and Rescue, Camp Crame. Marami ng mga taga Marawi City ang dumadaing na hindi sila pinapayagang umupa ng bahay sa Iligan City. Sinabi naman ng mga may-ari ng paupang apartment, nag-iingat lamang sila para sa kanilang kaligtasan. May report si Weng Fernandez. Nanawagan ang ilan sa mga residente ng Marawi City na bigyan sila ng pagkakataon na tumira sa Iligan City. Ito'y matapos na makaranas umano ng diskriminasyon mula sa ilang nagmamay-ari o nagpapaupa ng mga bahay sa syudad. May bakante na bahay, parentahan, din nakalagay doon available for rent. So kung malaman nila na pangalan mo is Muhaymin ganyan, Muhaymin gano, no? Apelido mo, site mo, malaman nila na taga Marawi ka, ay sorry, exclusive for ito, Christian people. I hope the Iliganos would rethink and reconsider our stand, ilang stand nga tagaan mi nila og chance nga makaabang sa mga bakante nga mga kung wala mang bakante, okay lang, we would understand.
Ayon naman sa mga nagmamay-ari ng apartment, naawa sila sa sinapit ng ating mga kababayan galing sa Marawi, ngunit nag-iingat lang sila sa mga taong nais nilang patuloyin. Tao din naman yun, naawa din naman ako siyempre. Kaya lang siya yung ingat di ko inalis. Mudawat may pero piliun na mo. Samantala, patuloy ang pagmonitor ng Iligan City Police sa balitang may mga maranaw sa syudad na nagbabalak umano ng hindi maganda. Mao na gani nga house to house tab station sa mga atong gisuspetsahan nga naay mga sympathizers po sa Mauti or Lulis terrorist group naa sa atong syudad. Weng Fernandez, UNTV News and Rescue, Iligan City. Nagaloob ng 15 milyong pisong tulong pinansyal ang bansang China para sa relief operations at rehabilitasyon ng Marawi City. Mismo si Chinese Ambassador Zhao Jinhua ang nag-turnover ng donasyon kay Pangulong Rodrigo Duterte sa Malacanang kahapon. Ang pondo na mula sa Chinese government ay malaking tulong para sa mga taga-Marawi na apektado ng kaguluhan doon. Ipinadidismiss ng Office of the Solicitor General sa Korte Suprema ang mga inihayang petisyon na humihiling ng magdaos ng joint session ng Kongreso para talakayin ang martial law sa Mindanao. Narito ang report ni Roderick Mendoza. Sinagot na ni Solicitor General Jose Calida ang dalawang petisyon sa Korte Suprema na humihiling na utusan ang Kongreso na magdaos ng joint session at alamin kung may batayan ang deklarasyon ng martial law sa Mindanao. Sa kanyang comment na isinumite sa SC kahapon, hiniling ni Calida na i-dismiss ang magkahiwalay na petisyon ni na dating Senador Bobby Tanyada at ng grupo ni Senador Laila de Lima. Katwiran ni Calida, walang kapangyarihan ang Korte Suprema na utusan ang Kongreso bilang kapantay na sangay ng pamahalaan. Malinaw niya na hindi dapat pang himasukan ng Korte kung paano gagawin ng Senado at Kamara ang kanilang trabaho. Wala rin anyang sinasabi sa konstitusyon na obligasyon ng Kongreso na magdaos ng joint session. Sabi pa ni Calida, obligado lamang ang Senado at Kamara na magbutuhan kung babawiin o palalawigin ang martial law. Hindi niya maituturing na pagmamalabis sa kapangyarihan ng Senado at Kamara ang pagtanggi ng mga ito na magdaos ng joint session. Nagpahayag na rin niya ng kanilang suporta sa deklarasyon ng Pangulo ang dalawang kapulungan ng Kongreso. Sa huli, ayon kay Calida, lagpas na sa itinatakda ng saligang batas kung pipilitin ang Kongreso na magdaos ng joint session bukod pa sa hindi naman ito kinakailangan. Roderick Mendoza, UNTV News and Rescue, Manila. Ipinahayag ng Department of Trade and Industry o DTI na mataas pa rin ang business confidence sa Pilipinas sa kabila ng deklarasyon ng martial law sa Mindanao, bunsod ng kaguluhan sa Marawi City. May report si Rosalie Cos. Nananatiling mataas ang business confidence sa Pilipinas. Katunayan, ayon kay Trade Secretary Ramon Lopez, 5% ang itinaas sa bilang ng mga kumpanya at organisasyong nagtungo sa bansa para mamuhunan noong July hanggang December 2016. Kaya kung siya ang tatanungin, walang epekto ang nangyayaring krisis ngayon sa Marawi City sa general business outlook ng mga foreign investor, maging ang idineklarang martial law sa buong Mindanao. On the business, hindi po tayo affected because yung sa mga negosyante, they really look into the longer term potential of a country and the fundamentals. Very bullish ang mga investors locating here, not to mention the market access if they locate here. Samantala, binigyang diin din ng DTI na malaki ang benepisyong nakuha ng bansa sa foreign trips ni Pangulong Duterte. Dahil ito anya ang naging simula ng pagkakaroon ng magandang ugnayan ng Pilipinas sa mas maraming mga bansa, lalo na sa aspetong pang-ekonomiya. Being the ASEAN chairman, President Duterte considers himself obliged to really visit each of the ASEAN leaders. President Duterte meeting with the other leader of each of the ASEAN countries there, as we always hear, and that's very true, they're more than friends. The relationship has really improved and more not only commitments but actual signing of purchase orders take place. Sa unang taon nito sa kanyang termino, nakapagbiyahe na sa 18 bansa si Pangulong Duterte at may kabuuang 21 foreign trips. Rosalie Cos, UNTV News and Rescue, Malacanang. Naghain ng reklamong plunder at graft sa Office of the Ombudsman ang isang dating barangay kagawad laban kay Parañaque City Mayor Edwin Olivares.
Makakausap natin sa telepono si Mon Ocson para sa detalye ng ulat. Yes, Mon? Yes, Kim, nagbigay umano ng pabor na labag sa batas si Mayor Edwin Olivares sa isang malaking kumpanya sa lungsod ng Parañaque City. Naghain ng reklamong plunder at graft ang dating barangay kagawad sa Parañaque na si Jonathan Bernardo laban kay Olivares at sa mga miyembro ng City Council sa Office of the Ombudsman. Ani Bernardo, 500 milyong piso na tax credit discount ang pabor na ibinigay ni Olivares sa DM Wenceslao Group of Companies. Ang DM Wenceslao Group of Companies sa isang malaking kumpanya na nagtatayo ng mga gusali sa mga prime lot sa Asiana. Si Delphine Wenceslao ang may-ari ng naturang kumpanya na kilalang supporter umano ni Mayor Olivares. Git ni Bernardo na sa halip na 12,000 pesos per square meter na halaga ng lupain sa Asiana na pagkalooban ng tax amnesty ang naturang kumpanya at naibaba na lamang sa 6,000 pesos per square meter ang lupa. Unang-una, hindi umano dapat nabigyan ng tax amnesty ang Wenceslao Group of Companies dahil mayroon itong nakabimbing kaso sa City Hall. Nakasaling sa batas ng dapat ay may labas na ordinansa kung magbibigay ng tax credit ang lungsod na hindi umano ginawa ni Olivares ng konseho nito. Sa susunod na buwan ay may nakahanda pang mga reklamo na ihahain si Bernardo laban kay Olivares sa Office of the Ombudsman. Susubukan pa na nakuha ng payag si Olivares, subalit wala pa itong tugon. Likas, balik sa iyo, Kim. Maraming salamat, Mon Ocson, nag-uulat mula sa Quezon City. Idiniklarang persona non grata ng Ilocos Norte Provincial Board si House Majority Leader Rodolfo Fariñas. Walang provincial board members ang nag-apruba sa isinampang resolusyon ni board member Toto Lazo. Nakasaad sa resolusyon na hindi sinunod ng kinatawan ng Ilocos Norte 1st District ang rule of law matapos na akusahan ng Ilocos Norte government ng maling paggamit ng 66.4 million pesos na tobacco excise tax fund na ginamit na pambili ng mga sasakyan 5 taon nang nakaraan. Sinabi naman ni Congressman Fariñas na sasampahan niya ng kaso ang 8 provincial board members na nagsulong ng resolusyon. Susunod, 4 na lalaki iniimbestigahan kaugnay ng pagmassacre sa isang mag-anak sa San Jose del Monte, Bulacan. Pagpapalit ng mga lumang perang papel sa bangko hanggang sa June 13 lang ayon naman sa Bangko Sentral ng Pilipinas. At number coding scheme ng MMDA, pinag-aaralan ng gawing 2 beses sa isang linggo para marisolba ang lumalalang traffic sa Metro Manila. Doon po sa mga may hawak pa ng lumang pera hanggang ngayon, hindi na palalawigin ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang June 30 deadline sa pagpapalit ng mga lumang pera. May report si Ray Pelayo. Hanggang sa katapusan na lamang ng Hunyo ang demonetization program ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Pagkatapos noon na hindi na pakikinabangan ang mga lumang pera dahil wala ng halaga ang mga ito. Hindi na pwedeng palitan sa anumang bangko at hindi mo na pwedeng pangbayad. Ibig sabihin, pag hawak-hawak nila ito, it is as good as no value. Nag-umpisa noong 2014 ang demonetization program o pagpapalit ng pera ng BSP. Noong December 2016 ang unang deadline nito, subalit pinalawig pa hanggang March 2017 at ngayong June 30. Ito ang mga disenyo mula pa noong 1985. Malaki ang nagawa ng extension sa deadline dahil nakakolekta pa ng 2.8 billion pesos ang BSP mula January hanggang February 2017. Umabot din sa 4.2 million pesos ang naihabol na ipapalit ng mga OFW mula Enero hanggang Marso ngayong taon. Naglagay din ng mga bagong security feature sa bagong pera upang hindi ito magaya. We have really to come up with new design, security features from time to time. Ayon sa BSP, kung may natitira pang lumang pera ay maliit na porsyento na lamang ito at hindi naman sila umaasang lahat ay maipapalit sa bangko. Meron naman din tayong mga nasa mga collectors, di ba? Hands of the collectors. Meron na rin siguro ng mga nasunog, meron na rin mga nabahaan. Ray Pelayo, UNTV News and Rescue, Quezon City. Sinimulan na ng Philippine National Police ang pagbalangkas ng implementing rules and regulations na naglilimita sa paggamit ng paputok sa bansa. May report si Grace Casin.
Target ng Philippine National Police na matapos sa July 20 ang Implementing Rules and Regulation ng Executive Order No. 28. Ito ang kautusan na nagbabawal na sa paggamit ng mga paputok sa mga residential area sa bansa at maglalagay na lamang ng community fireworks display. Kahapon, pinatawag na nila ang ilan sa mga manufacturer ng paputok sa bansa upang makuha rin ang opinyon ng mga ito. The intent of the law is, of course, to have a zero casualty. It should be always supervised by a licensed pagsusupervise ng mga paputok. Sang-ayon naman ang Philippine Fireworks Association sa layunin ng executive order. Mas marami ang kikitahin nila ngayon dahil ang pailaw po mas mahal po sa firecrackers. Sa tingin ko lilipat ang tao, lilipat sila sa pailaw. Nanawagan naman si Philippine Fireworks Association President Jovinson Ong sa pamahalaan na lalo pang higpitan ang pagpapatupad ng batas upang hindi na makalusot pa ang mga iligal na nagbebenta ng paputok. Ever since naman talaga ang daing ng mga legal mga manufacturers and dealers ay sa gobyerno ay please help us because we are always blamed for all these mga nasasaktan ba na dulot ng mga paputok when in fact these are not our products. Ito yung mga kakompetensya namin na ini-smuggle papunta dito sa bayan natin. Grace Casin, UNTV News and Rescue, Camp Crame. Hinihintay na ng COMELEC ang magiging desisyon ng Kongreso kung itutuloy o hindi ang barangay at sangguniang kabataan election sa Oktubre. Narito ang report ni Aiko Miguel. Umaasa ang Commission on Elections na madedesisyonan na ng Kongreso sa pagbabalik ng kanilang sesyon sa Hulyo. Kung itutuloy ba o hindi ang barangay at SK polls sa Oktubre. Ito ay upang malaman kung dapat na bang itigil ng komisyon ang ginagawang paghahanda para sa eleksyon. What we're asking for essentially is the signal to stop. Yun naman eh. Without that signal to stop, then we will continue. Unfortunately, continuing will occasion spending money. And if we're gonna stop anyway, then we might as well stop as early as possible. Ito ang magiging basehan ng COMELEC kung sisimulan na rin nilang mag-imprenta ng mahigit 77 milyong balota sa susunod na buwan. We expect to be able to print the ballot sometime in the 3rd week of July. That's because we're almost done with what we call the project of precincts. That's the process where we determine how many voters there are per precinct and therefore how many precincts. Isang malaking hamon din sa COMELEC na tapusin ang pag-imprenta at paghahanda ng mga balota sa loob lamang ng 3 buwan bago ang October polls. Kinakailangan pa kasi nila itong isa-isang suriin kapag na-imprenta na bago ipadala sa iba't ibang lugar sa bansa. Samantala, umabot na sa 58 milyong botante ang nakapagparehistro mula November 7, 2016 hanggang April 2017. Aiko Miguel, UNTV News and Rescue, Manila. Inilabas na ng Department of Trade and Industry o DTI ang disenyo ng mga bagong jeepney na ipapalit sa mga lumang jeep sa buong bansa. May report si Maki Libradilla. Isang basic 22-seater na jeep na may lapad na 200 cm, haba na 700 cm at may overall minimum height na 175 cm. May sapat na taas at lawak upang makakatayo ang mga pasahero tulad ng isang minibus. Nasa gilid din ang pintuan upang mas ligtas sakyan. Ilan lamang ito sa features ng modern jeepney na inaasahang ipapalit sa mga lumang jeep sa buong bansa ayon sa isinapublikong blueprint ng Department of Trade and Industry kahapon. This is really led by the OTR. Kahit na anong standard gawin namin, kung hindi i-adapt ng DOTR, mahirap pangunaan sila na dapat ganito. Design as well as measurements lamang yung included dito. Ibinigay na rin ng DTI ang blueprint sa mga potential manufacturer upang hingan sila ng komento sa loob ng 15 araw. Samantala, ibang bersyon naman ng prototype jeep ang ipinakita ni Pasang Mazda President Obet Martin. Halos pareho ang disenyo nito, ngunit may added features tulad ng Wi-Fi connection at air conditioning unit. I presented this unit to them. Sabi nila basta magkukumply lamang sa Philippine standard, walang problema. Base sa memorandum na ibinaba ng Transportation Department, kapag moderno na ang mga jeepney, mas tataas ang singil sa pamasahe para makabawi sa ginastos ang mga driver. Kaya mula 8 pesos na minimum fare ay posibleng maging 10 pesos na ang pamasahe dito.
So, willing kayo magbayad ng 10 pesos? Okay lang po. Willing po ako. Sa akin okay lang. Bakit, sir? Mas convenient eh. Saka afford ko naman. Ayon sa DTI, maisa sa publiko na ang prototype version ng modern jeepney sa darating na Setyembre. Maki Libradilla, UNTV News and Rescue, Philippines. Pinag-aaralan ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA na gawing 2 beses sa isang linggo ang implementasyon ng number coding scheme bilang solusyon sa malalanang problema sa trapiko sa Metro Manila. May report si Joyce Balancho. Nasa 30% ng lahat ng registered vehicles sa buong bansa o katumbas ng 2.6 million na mga sasakyan ay nasa Metro Manila. Hindi na ito kakasya sa 5% na road network na nasa Metro Manila ayon sa Metropolitan Manila Development Authority o MMDA. Kaya naman sa pagdinig ng House Transportation Committee kahapon, inihayag ng MMDA na plano nitong ipatupad ang 2 beses sa isang linggo ang number coding scheme para mabawasan ang bilang ng mga sasakyan sa mga kalsada. Pinag-iisipan po natin with the support of the Metro Manila Council, of course, yung mga mayors natin, kung susuportahan nila, pinag-aaralan natin kung pwedeng i-modify pa yung number coding scheme na sa ngayon. Siguro pwede namang konting sakripisyo pa para sa lahat. Baka pwedeng gawing 2 days out of every week ang hindi paggamit ng sasakyan. Iba-iba naman ang pananaw ng mga kababayan natin tungkol dito. Pahig po, para maluwag ang trapiko. Siguro okay na yung ginawa nilang walang window. Sa akin okay na yung ganun. Pero yung gagawin pang 2 days, maraming maapekto ang mga Hindi naman sumasang-ayon si Transportation Committee Chair Congressman Cesar Sarmiento sa proposal ng MMDA. Self-defeating naman ang purpose niyan eh. If we impose that, so you cannot prevent those who are capable of buying would buy again new vehicles. Dagdag na naman yun. Maliban sa volume ng mga sasakyan, isang nakikita rin ng mga mababatas na posibleng sanhi ng mabigat na trapiko ay ang tila kakulangan ng MMDA traffic enforcers sa Metro Manila. Ayon sa MMDA, libo-libo rin sa kanilang traffic auxiliaries ang hindi na pumapasok sa trabaho dahil tumatanggap lamang ng 6,000 kada buwan, kung minsan ay wala pa. Sinabi naman ng kinatawan ng Department of Budget and Management o DBM na naroroon sa pagdinig na tatalakayin nila ang problemang idinulog ng MMDA. Joyce Balancho, UNTV News and Rescue, House of Representatives. 4,000 pulis ang ide-deploy para sa seguridad ng mga dadalo sa Association of Southeast Asian o ASEAN meeting sa Cebu City sa susunod na linggo. May report si Gladys Tuwabi. Nagsilikas ang mga tao sa loob ng Cebu Ports Authority building dahil sa isang basurahan na umano'y naglalaman ng bomba. Agad na pinasok ng Bomb Squad at Explosive Ordnance Division ang gusali upang masuri at ma-detonate ang device. Makalipas ang ilang minuto ay nagbigay na ng hudyat ang mga otoridad na ligtas nang bumalik sa gusali. Ito ay bahagi ng drill na isinagawa ng Task Force Cebu bilang paghahanda sa seguridad sa idaraos na Association of Southeast Asian Nations o ASEAN meeting sa susunod na linggo. Part ng exercise ito na kasama doon sa ginagawa nating parang simulation exercise for drill na ginagawa natin at ito ay ma-apply natin doon sa mga activities dito sa ASEAN. Ayon kay Police Regional Office 7 Director Police Chief Superintendent Noli Talino, mahigit 4,000 nilang tauhan ang itatalaga sa airport, hotel at venue ng ASEAN meetings. More than 4,300. Pero dahil ina-upgrade natin yung security base doon sa may bagong policy, ay baka madagdagan pa ito. Baka abot pa ng 5,000 itong deployment natin. Mahigit 200 delegado mula sa ASEAN member countries ang inaasahang dadalo sa pagtitipon. At kahit walang natatanggap na anumang banta, pinag-aaralan na rin ng Cebu Police na maglagay ng signal jammers sa mga pagdarausan ng event. Sa Biyernes ay nakatakdang isagawa ang send-off ceremony at full deployment ng securities sa Cebu. Gladys Tuwabi, UNTV News and Rescue, Cebu. Ipinahayag ng Department of Foreign Affairs o DFA na umabot na sa 5,176 na Filipino
ang nabigyan na ng amnestiya ng Saudi Arabian government mula March 29 hanggang June 25 ng kasalukuyang taon. Ang mga nasabing mga OFW na nagkaproblema sa kanilang mga dokumento ay nakabalik na ng Pilipinas. Ang sa DFA, umabot sa 12,000 Filipino ang nagparehistro sa Saudi Immigration para sa processing ng kanilang mga exit visas. 4 na lalaki ang kasalukuyang iniimbestigahan na ng otoridad kaugnay ng naganap na massacre sa isang mag-anak sa San Jose, Bulacan. Makakausap natin sa telepono si Nestor Torres para sa detalye ng ulat na yan. Nestor. Yes, Lakay, magandang tanghali. Papatuloy pa rin ang investigasyon ng San Jose del Monte Police sa nangyaring pagpaslang sa isang mag-anak sa loob ng kanilang bahay sa Barangay San Cristo. Natagpuan kahapon ng security guard na si Dexter Carlos Jr. Sr. na walang buhay ang katawan ng kanyang 3 anak sa loob ng kanilang kwarto. Sa likurang bahagi naman ng bahay, nakita ang kanyang misis habang sa sala naman na-discovery ang bangkay ng ina nito. Ngayong araw ay 4 na kalalakihan ang inibitahan sa istasyon ng pulis upang sumailalim sa interrogation ng mga otoridad. Ang 4 na lalaki ay nag-iedad sa 20 hanggang 22 taong gulang. Kabilang na rin sa mga inibitahan ang si alias Miling na ayon kay Dexter ay tricycle service driver ng kanyang mga anak at siyang madalas umigib ng tubig sa kanilang bahay. Ayon kay Police Superintendent Vince Macariola, hepe ng San Jose del Monte PNP, maaari pa rin umuwi ang mga inibitahan na lalaki matapos mailalim sa kanilang pagtatanong. Pagdagahasa ang isa sa kanilang nakikitang motibo ng mga pulis na pagpaslang dahil wala ng saplot sa katawan ang asawa at biyena ni Dexter. Sa ngayon ay naglabas na ng tig 100,000 pisong pabuya ang lokal na pamahalaan ng San Jose del Monte at si Bulacan Governor Wilhelmino C. Alvarado para sa agarang ikadadakip ng mga suspect. Nanawagan naman ang padre de pamilya ng tulong sa burol ng kanyang mag-anak. At muna ating latest live mula dito sa San Jose del Monte, Bulacan. Balik sa inyo dyan sa studio, Lakay. Maraming salamat, Nestor Torres. Nag-uulat mula sa Bulacan. Arestado naman ang 4 na miyembro ng pamilya at isang suspected drug pusher sa magkahiwalay ng buy-bust operations sa Caloocan City kagabi. May report si Reynante Ponte. Ipinisinta ng mga pulis ang 5 drug personalities sa Police Community Precinct 2 na nahuli sa anti-drug operation sa Caloocan City pasado alas 11 kagabi. Kabilang sa mga naaresto ang mag-amang sina Freddy de Guzman Sr., 63 anyos, Freddy de Guzman Jr., 40 anyos, Zaldi de Guzman, 36 anyos at Angelica Engira, 26 anyos na mga residente ng Barangay 599 9th Avenue. Ayon sa padre de pamilya ng mga ito, dahil sa hirap ng buhay, kaya naging pangkabuhayan na nila ang pagtutulak ng droga. Pag pumupunta ko sa amin, nagpapapesto ako 20-20 kasi gawa nga ako nung hirap ang buhay. Kasi wala nga ako nga ng buhay, dagdag pangkain, pinatulang ko na yung gano'n. Aminado naman ng mga anak na pati sila ay gumagamit din ng iligal na droga. Samantala, isa ring suspected drug pusher na si Ricky Maghanoy ang nadakip ng mga pulis sa Barangay 68 Bagong Baryo sa isa pang buy-bust operation. Nakuha sa mga naarestong suspect ang 20 grams ng suspected shabu na may halaga ng 100,000 pesos, drug paraphernalia at buy-bust money. Ayon sa Caloocan Police, inireklamo ng kawani ng barangay kaya't naaresto ang mga suspect at kasama din ang mga ito sa drug watch list. Sa tala ng Caloocan Police, nasa mahigit 600 na mga drug suspect na ang kanilang naaresto mula nang ipatupad ang Oplan Double Barrel Reloaded. Reynante Ponte, UNTV News and Rescue, Caloocan City. At samantala, alamin natin ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Ihatid ng ating kasambahay na si Fima Salonga Gloria. Maya paugto, Freeman. Dakal salamat, Lakay, at maya paugto ka rin kay katamong kasambahay. Ining kay katamong balita, iba't ting miyayaliwang lugar king kay katamong bansa. Ilakone ning LTFRB ing linwal ng suspension order kareng UV Express king Davao Region. Ining balita ng Dayan Ventura. Gipulong sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang kapin sa 300 ka mga northbound UV operator sa Davao Region kagahapon.
Kiniisip tubag sa gihangyo sa mga operator nga tanggalon ang suspension order sa ilang pagbiyahe. Gipagawas kini ni adtong Hunyo 14 human mahitabo ang aksidente nga kalabot ang usa ka UV Express nga gikamatay sa 11 ka mga pasahero. We need to look at the problem, no, sa katibukan. Okay? Now, and that's the reason why we're here, because we need to move forward more concretely, more firmly, and in a more circumspectial way. Sumala sa LTFRB nga gitugtan nila nga makabiyahe ang northbound vans, inig makumpleto niini ang mga requirements. Uban dinhi ang pagpailalom sa ilang mga sakyanan sa UV tagging. Gikinahanglan usab nga mopailalom ang mga driver sa mandatory drug testing ug continuing driver's education. Gikalipay sa mga operator ang maong desisyon sa LTFRB. Okay, sa pagkakaroon yun, kami mga operators so far lipay yun kay dako, no? Sa among nadunggan di kan chairman. Nagpasalamat gimigda ko sa gipahitabo nga consultative meeting kay gi-respond na mga issues and concerns, and then ila po nga tagaan og kasulbaran og tubag nga mga pangutana. Pagkahuman sa consultation kay gipasugdan na usab sa LTFRB ang UV tagging sa mga sakyanan. Dayan Ventura, UNTV News and Rescue, Davao City. Meto nga send-off ceremony gewada napon king Camp Oliva San Fernando, Pampanga para kareng pulis ay ipadalada bilang dagdag puwersa king Mindanao. 70 elite forces ning Philippine National Police Region 3 ing dinalan king masusing training ing i-deploy daking Cagayan de Oro City bilang augmentation force. Agpang kang PRO3 Regional Director Police Chief Superintendent Aaron Aquino iniingdake na pamuri ning karelang obra bilang pulis asiguraduanda ing seguridad ang pangkaligtasan dareng mamalen. Tuknang la king Mindanao rereng i-deployed ng pulis hanggang babalik king normal ing sitwasyon king karelang lugar. Inamuyot na ning lokal a gobyerno ning Katbalogan Samar deng local investor ang mamumuhunan king balen. May nga kuya ing local government unit na bilisan daing pamagproseso king pamangwang business permits ang pong aliwa pang dokumento. Ining report ng Jeneline Gaki. Katbalogan City Government ka magbuwat in Business Investment Forum yan ang tuig a syudad para mas mapalaksi ang ekonomiya syudad. Sumalakan Katbalogan City Mayor Stephanie Uitan nakapag-host na hirahin International Executive Bureau meeting ang mga miyembro han United Cities and Local Government Asia Pacific hatun Abril kundiin may mga nagka-interes mag-invest tika nga iba nga nasud. Asya nga tututukan liwat nira ang mga local investors nga dako gyapan bulig para mapalaksi ang era city economy. We are actually contemplating of having a business forum or investment forum for the city. But for now, because of the tourism officer is also finalizing all information that we will be needing for that forum. So, but we're making sure that we will be doing that. Iginyakan gihapon han lokal nga panggobyernuhan nga para mas makainganyo pa hin mamumuhunan, bubuligan niran mga ini para mapalaksi ang pagprosesohan mga dokumento. But to the processing, although in Region 8 we're one of the fastest to release the business permit, but we can actually help you we will assist you to facilitate faster permit. Samtang, giningganyo liwat ano sa nga negosyante ang mga igkasiniya sa Marnon nga diri mahadlok mamuhunan haira kalugaringon nga lugar. Ayaw ka mo kahadlok pag inop nga damon mga obstacles, damon mga nakakaulang sa rin pa. Pero waray ko adto baliha. Jeneline Gaki ta UNTV Notisyangan Bulig, Katbalogan, Samar. At yan kay katamong balita, bating miyayaliw ang lugar king kay katamong bansa. Mibalik kay kayo Ken Lakay. Salamat Freeman Salonga Gloria. Susunod. Fighting Senator Manny Pacquiao target si Floyd Mayweather Jr. matapos ang kanyang laban kay Jeff Horn sa July 2. Operasyon ng ilang bangko at tanggapan sa ibang bansa pansamantalang sinara dahil sa major ransomware attack sa computer servers.
At canned goods at iba pang donasyon ng mga inmate ng Bilibid para sa mga biktima ng bakbakan sa Marawi City, ipinadala na ng Bureau of Corrections katuwang ang UNTV. Ipinahayag ng trainer na si Freddie Roach na dapat na magpamalas ng impresibong performance si fighting Senator Manny Pacquiao laban kay Jeff Horn kung nais nitong muling makasagupa si Floyd Mayweather Jr. sa ibabaw ng ring. May report si Jun Suriao. Kritikal ang magiging laban ni 11-time world champion Senator Manny Pacquiao versus Australian challenger Jeff Horn. Ayon sa trainer ni Pacman na si Coach Freddie Roach, kailangan maging maganda ang performance dito ng pambansang kamao upang tumaas ang tsansa na muling makaharap si undefeated world champion Floyd Mayweather Jr. No, he's not a bum in the road. I mean, the thing is, he could derail us really badly. I mean, Manny's like, I think, in a must-win situation. He wants a rematch with Mayweather. I mean, to get Mayweather, you have to look good against Jeff Horn. He has to look good. I mean, he has to be impressive. Sinabi naman ng boxing senator na hindi niya tatanggihan ang Pacquiao-Mayweather rematch sakaling bigyan ng pagkakataon. Ngunit sa ngayon ay mas iniisip niya ang nalalapit na laban kay Jeff Horn. Well, if there's a chance, why not? I mean, I'm willing, but let's focus first for this fight. We don't want to underestimate Horn and thinking about another fight, which is this fight is not done yet. Isasagawa ang Pacquiao-Horn bout sa Suncorp Stadium sa Brisbane, Australia sa July 2 araw ng linggo. All I can say is it's good. He's a teacher, and also I'm a teacher in the ring, so no, that's not a problem. We're both teacher. I'm very excited about the fight this Sunday. I'm very happy about the support that has happened with this fight. I've trained so hard for this fight, and I've done everything I can to get this win, so hopefully all that hard work pays off and I can beat a champion like Manny Pacquiao on the day. Jun Suriao, UNTV News and Rescue, Philippines. Magbibigay ng donasyon ng mga preso sa New Bilibid Prison sa mga kababayan natin apektado na wakbakan sa Marawi City. Ang UNTV ang magdadala sa mga canned goods na tinipon ng mga bilanggo para sa mga taga-Marawi na nanunuluyan sa mga evacuation center at sa kanilang mga kamag-anak. Narito ang ulat ni Monok Son. Hindi naging hadlang ang rehas at matataas na pader upang makapagbigay ng tulong ang persons deprived of liberty o mga bilanggo sa mga kababayan nating apektado ng kaguluhan sa Marawi. 21,000 mga dilata at ilang mga toothpaste at toothbrush ang pinagtulong-tulungang malikom ng mahigit 16,000 mga PDL o bilanggo sa maximum security compound ng New Bilibid Prison. Bukod sa Marawi evacuees, may ibinukod din na tulong ang mga PDL para naman sa mga sundalong patuloy na nakikipaglaban sa mga terorista sa lugar. Hindi ito ang unang pagkakataon na nagbigay ng tulong ang mga bilanggo sa mga nangangailangan. Noong manalasa ang Bagyong Yolanda ay nagpadala rin ng relief goods ang mga PDL sa mga biktima ng bagyo. And ito, pati ako po nagugulat, ito yung sa kagandang loob, hindi po ng Bureau of Corrections, kundi ng mga bilanggo po namin, na meron pong darating po sa inyo ng mga donasyon na mismo galing sa mga bilanggo po namin dito. Sako-sakong mga dilata ang ibibigay ng mga bilanggo para sa mga kababayan nating naapektuhan ng kaguluhan sa Marawi City. Pero may tatanong niyo siguro, papaano nalikom ang mga tulong na ito gayong nasa loob sila ng New Bilibid Prison? Ito sa pamamagitan ng aming pagpapasting. Ipinapasting namin ng sinasacrifice namin ang bawat isa o 2 dilata na hindi namin makain para may handog namin at may pakita namin yung pagkakaisa namin dito na sinseridad na makatulong kami sa bawat kapatiran. Si alias Eddie ay isa sa mga Muslim na bilanggo sa Bilibid. Isa siya sa mga humikayat sa kanyang mga kapwa bilanggo na magpaabot ng tulong sa Marawi. Ang UNTV naman ang napiling partner ng Bureau of Corrections upang mabilis na maihatid sa mga kababayan nating nangangailangan ng tulong mula sa mga bilanggo. Nagagalak tayo na tayo bahagi ng pagpapatawid
nitong mga goods na to patungo dun sa Marawi. Ang UNTV is in the middle na tumutulong para yung gawain na maganda na nakita natin ngayon dito mula sa mga PDL. Mula sa NBP sa Muntinlupa, inihatid ng UNTV News and Rescue sa DSWD warehouse sa Pasay City ang sako-sakong mga delata. Isusort po natin yon base po dun sa klase nung donation na pinadala, like for example kung sardinas, mga meatloaf, and then yung expiration po para alam din po namin kung ano yung una naming ipadadala dun sa mga tao. Katulong din ng himpilan ang mga volunteer mula sa Members Church of God International na nagbuhat ng mga sako-sakong donasyon sa DSWD warehouse. Ayon sa DSWD, sa lalong madaling panahon ay maipadadala nila ang mga relief goods na ito kabilang ang mga donasyon mula sa bilanggo sa Bilibid Prison. Inaasahan na agad naman itong may pamamahagi sa mga kababayan nating naapektuhan ng krisis sa Marawi City. Mon Hokson, UNTV News and Rescue, Pasay City. At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan. Dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTVC News, may balita sa mampanig ng daigdig. Magandang tanghali. God bless.